Hello! Let's go back to our discussion about divorce. Even though naghambal ang Ginoo nga what God has joined together, let no man separate. Okay? Kaya muna nga ito niya basis nga hindi gid pag i-separate. Amo ginaiya ang kabubuton sa Ginoo about marriage because first and foremost, ang marriage was designed by God. So, ang design niya, hindi niya pwede gubon, hindi niya pwede bungkagon. Because wala isang decision ang Ginoo nga flawed. Perfect na iya ang mga plano permis ang Ginoo. But, since hard-headed ang mga tao, tungod sang free will man nga may ara kita, hard-headed ang mga tao, gin-allow or gin-permit ni Moses ang divorce as a concession to the hardness of man's heart. Okay? Hindi man tani, God hates divorce gidya. No? Muna gani nga mayara nga, what God has joined together, let no man separate, kay hate gid sang Ginoo ang divorce. Pero as a concession to our hard hearts, gin-permit, gintugutan na lang ni Moses, sang law of Moses, ang divorce. Okay? So, let's not confuse ourselves nga masiling kita nga, allowed man gili sa Bible. Hindi tani galing kiti mga gahi man kita sang ulo, gin-allow. Alright? But, there are only 4 grounds. Kahapon mention ko 2. But there are only 4 grounds for a Christian or for married couples to divorce. In this context sa aton ginaistoryahan, for a Christian to divorce. Okay? Kag para hindi kita dali malipat, himunta siya nga 4 A's. Kung may 4 P's, may 4 A's man. Ang first na discuss na natin yesterday, and that is adultery. Okay? So, pag may infidelity, ma-breakdown gid ang marriage. Okay? So, apart from adultery, no, ang pinaka-typical nga reason for divorce is next. Second A, addiction. Self-explanatory na bisan sino man da nga addicted or my partner nga addicted to alcohol, addicted to drugs, addicted to pornography, addicted to philandering, addicted to social media. Uy, kasali bang social media? Kulbaan man tao So, basta, na-discuss ko naman ang addiction before. No? Anything that you cannot live without. So, amo nang second ground for Christian to consider divorce, addiction. So, ano na siya either babae o lalaki. Basta, may addiction, pwede gid nimo ma-consider nga maki-divorce. Ang third is abuse. Ito na yung mga ginahambal nga kung may pisikalan na, kung may may patyanay na, may dunggabanay na, ano pa ba? Wala na tayong pag-uusapan. Of course, we do not condone that. Okay? So, ang gina-mention gani sa Bible is kung gin-abandon or kung ginbiyaan sang unbeliever ang iyang believing na spouse, no? It can be a ground for marriage. And ang abandonment nga na would mean nga basi gin-abandon niya na emotionally, that is why wala na siya yan nag-care kung masakitan o hindi ang iyang partner. So, amo na kag in the first place, pwede ginita ni malikawan, ladies and gentlemen,
nga mag-abot sa sini nga point nga may mga abuse na kung nakilala man naton sang maayo ang aton nga mga partners, no? Pero kay ti na-miss man naton ang goal or ang purpose sang courtship, aw diri man ni tani, no? Sa courtship man tani makilala gid nimo ang imo nga palamanhon kag palangasawon. But since we oftentimes ginapili na lang naton nga skip ang courtship nga period, muna before we know it, ato na trap na kita, nagpakasal pagid. Congratulations, no? Amo nang siling sambana ko kahapon, amo gali nang ginahambalan kita sang congratulations kag best wishes kung ginakasal kita. Kaya ko, in short, good luck. Good luck sa imo nga napili. Amo na siya. So, tani, hindi man natin pag-skip. Amo na ang purpose ng courtship Courtship, panilagay, balaanay, obserbahanay. Kung hindi gusto, hindi type, di out, run away. No, mayara ka pa sang chance to not get hitched. Kaya wala pa man ka mo nakasal. Alright? So, pero kung mapakasal ka na, amo na, problema na ta kung paano mag-divorce. Kagte, na-black-ayan ka na So, amo na it's because we want everything done fast. No? Too fast, but too shallow. Amot kung may kapangaluyagay pa ba subong just like the old times. Nagakilalahanay gid. Kabalo ka kung anong favorite color ko, kabalo ka kung gusto ko sang maanghang o hindi, kabalo ka sang timpla ko sa kape, kabalo ka nga impatient ako sa amusini. Most of the couples sa karon nga panahon wala na nagakilanhanay. Dito na sila kakilanhanay kung nag-opdanay na sila. And sometimes it's way too late. Alright? So, abuse, no? It can be emotional or verbal. So, emotional abuse, sinasigihon ko kahambal nga, you are good for nothing, no? Wala kang kwenta, hindi ka marunong magluto, hindi ka katulad ni Kwan, no? Hindi ka sexy, tistingi. Hambal nga hindi ko sexy. Di bala potassium chloride kagit sa ako. Patulugon talaga kag lansangan ko ulo mo. Ay nako. Sige, namo na verbal abuse inang sigihon ka sang akig bisan sa public, no? Wala na sang discretion, wala na sang respeto. Ano pa ba? Kag amo ginaiya physical abuse ang pinakamasakit kay ang iban ginatutukan na sang sang firearm, ammunition. Kag ang effects niya of course is psychologically may trauma na, hadlok na makipag-deal sa the same type of person or kung may amuan nga a similar situation, hindi na siya kabalo kung ano himuon niya. And it applies to both the spouse nga offended kag sa mga kabataan nila. So, ginabuli. Tapos ang iban pag ginapasibangdan, no? May kabit ka. Bisan wala. Ati anong gusto mong isabat ko? O, bisan wa ay? Tagai ko blanay parang masabat ako sa imo sang huo. Pangitai ko dito sang kabit kay mahuo ko. No, nang kung ano yang naga-play sa ilang mind, ilang nga ipa-admit sa imo. And kadamo sa mga narcissistic subong hindi lang mga tago lang gid actually, hindi lang gid siya sang klaro kaayo, mga discreet man pud sila, no? Pero if you observe them deeper, bisan na gani sa social media, makita mo kung sinong narcissistic, sinong hindi.
So, tunan nato ng word nga narcissistic, kag kung anong mga qualities na, characteristics. So that, kung may ara ka sa mga boyfriend or girlfriend, gado amo sina ang iyang quality, pwede ka nakapack up, kag kalakat, kag kapanago. Before ka pa nga mahulog sa lifetime of misery. Alright? So, kung paulit-ulit na nga gina-harm nimo ang imong spouse, physically or emotionally, it is a violation it is a violation sa intention sang Ginoo for marriage. And ang last nga A is abandonment. So liwat kita. Ang first A is adultery, second A is addiction, third A is abuse, and fourth A is abandonment. Kung ginbiyaan ka na sang imong husband physically, no other option, no? You can file for divorce, especially financial abandonment, no? Wala man kamo ginasuportahan. Emotional abandonment. Ara ka mo nagastay sa isa ka balay pero do wala man kamo gistoryahanay, wala man kamo pakita sang love and respect sa isa kag isa. So that's emotional abandonment also. Alright? So, amo na tong apat ka A's, ha? Ang gusto ko lang gid i-address, no? Sa karon is, amidst all this, no? Sa kadamuon, we cannot make divorce as a reason nga para nga magnami ang ato nga society. I don't think so. Ang divorce niya is a band-aid solution. Tutuod ginaya. Kung gusto nyo gid nga nami gid ato nga society, mag-go through gid kita sa process nga ginapasunod sang Ginoo sa aton. Not defiling the marriage bed, no, magkilalhanay gid kamo sa imong palangasawon, respetuhon, no, ang babae kag lalaki. Do not jump into relationships nga just because out of whim lang, gusto mo lang. Kay sa tutuod lang, ang pinakabiktima sang amo sini nga klase sang society, isang mga kabataan. May mantani kung hindi mga sawa o hindi mamana ang mga parents nila. Pero if it happens, sila ang wala sang pakadtuan, ang inyong mga kabataan. Makadto sila sa inyo, half lang man ang ilang parent. Hindi man nila parent tong imong partner. Kadto sila dito sa piyak, same thing. So wala sila actually sang feeling of wholeness. Kasi although nga palangga sila sang both sides, pero din ko yan na belong. Di mayo man na akong damo inyo bata, no? Kaya they can huddle and cuddle each other para nga maka-feel sila sang somehow may company sila. Pero kung isa lang imo bata, hindi siya kabalo kundi siya makadto, no? So ang broken gid sinideriya is ang anak. So if you decide nga mag-divorce, kadto ka pagid sa iban, how sure are you nga hindi na naman ma-repeat performance ang nagyan mo dati. Okay, but that's your personal choice, personal option mo na. Pero ang hambal ko lang gid is, kung hindi naton sang gusto nga damo nga broken marriages, hindi kita mag-jump into something, hindi kita sigurado. If you doubt, don't. Amo lang gid sila ang ang motto. Hindi ka man guro mapatay nga ikabana. Pero if you jump in, stand for it. No, kag una sa tanan. Amo na bala dapat may mga standards. Ibibalik natin itong mga standards pala sa una ginhambalan kita. Hindi ka na mag-standard kay laon ka na. Ay, hindi na pwede. Bahala na nga 50 ako mga sawa. Basta wala ako gina boxing sang ako ni bana, or I am with the right person.
nagadali gid abi sa una man abi kay ang culture man abi kay ay 20 ka na 25 ka na pamana ka na ay nga amo man to gani isang last na ko nga discussion sa last na ko nga video nga ang wala kita yasang timeline kung saan o gid ang standard nga saan unami magpangasawa. So for as long as you are ready emotionally, physically, spiritually, financially, go. Bisan 20, 21 pa lang imo edad. Pero if you are not yet ready, kag sa 50 ka pa imo yung mag-ready, then wait for your 50th birthday. Kag dito ka mamana. Ganun lang. So divorce is only a band-aid solution. No? Gina-allow siya sa scriptures, pero mas nami kita ni kung wala na sang may ma-broken pa nga iban. No? Hindi natin paghimo kay ang sako naman kasi pag ito in-approve, well, damo man gid sang ma-free siguro. Pero base mo naman ang himuon nga passes or sang reason sang iban para nga mga sawa na naman liwat, kag mga sawa na naman liwat, kag mga sawa na naman liwat. And paulit-ulit up to what? San ogid kita matagbaw? Up to the 10th marriage? All along the way, ang mga kabataan, anong kakatabo? We are producing a generation sang mga kabataan nga may trauma, may mga issues about relationships, kag because of that ma-start man sila sang ilang mga relationships in the wrong foot. So amo na naman, sige lang, total may divorce man. So I don't know about you. Kay although scriptural ang divorce, yes, may aragid man, no? Yung 4 ka is ang inhambal ko. Pero, mas namigid siguro nga tudluan naton mga kabataan kung paano mag-start isang family nga gin-design gid sang Ginoo. Ara lang na standby lang na ang divorce nga na mayara man gid nga reason to divorce, but let's not make it a reason para nga magpinagusto na lang man because our children are suffering. So with that, I would like to say good afternoon everyone. God bless you. Bye!